This is number 6. And this is number 9. Number 6 nga eh. 9. 6. 9. Paano naging 9 to? Eh, 6 yan oh. 9 oh. Diba? Kita nyo 9. Eh, kaso baliktad. Huh? Oh, 9 nga. Oh, 6 nga. Parang letter A. Huh? Parang letter D. And as you can see, mga kanosi, yes, number 6 and 9, kapag tinignan nyo, interchangeable naman talaga, di ba? But most of the time, iba ang nakikita ko, iba rin ang nakikita niya. Yes. Parang ganito. Ang nakikita ko sa side mo ay plain wall. Pero nasa likod mo, ang nakikita ko is aircon. Hindi, plain wall. Plain wall. Eh, aircon nga eh. Plain wall. Eh, wag mo ipilit yung sa'yo, aircon. Plain wall nga. Aircon nga eh. Plain wall. And dyan nagsisimula ang away, conflict, at syempre, hindi magandang discussion. Kasi ang nakikita niya ay iba sa nakikita ko at nakikita ko ay iba sa nakikita niya. What about this? At nagpalit kami. Yes. This method is what we called imaginary trade method. The reason behind bakit kami nagpalit is para makita namin para makita ko ano yung nakikita niya at para makita niya ano yung nakikita ko. And kanina nag-aaway kami na siya plain wall lang. Ako naman ay AC ang nasa likod niya. Now, I can see clearly yung wall na sinasabi niya. At ako din, nakikita ko din na nasa likod niya pala ay isang aircon. Yes. And this is also the same with our different views. Iba-iba ang perspective natin at iba-iba ang mga pinaniniwalaan at pinaglalaban natin. But when we tried to use this method, maiintindihan natin kung saan ba talaga at ano ang pinanggagalingan ng kanyang pinaglalaban. So, at makikita natin na, oo nga no, at some point, magkaiba talaga yung views natin eh. Pero how do we get to understand yung opinion niya or yung ano yung sinasabi niya? And paano din niya maiintindihan kung ano yung sinasabi ko is if you put yourself into the shoes of others. And that's the only time na magiging klaro at maiintindihan natin saan nanggagaling ng isang tao. Precisely. Bakit ganun siya mag-react? Bakit ganun siya mag-isip? Bakit ganun siya magsalita? Bakit konting kibot, galit agad? Anong tawag doon? Totga. The one that's galit agad. Ay, ako ba yun? And that is why mga kanosi, we are also suggesting this kind of method kasi napaka-useful nito once again to build a relationship. Napaka-importante nito sa mga sa bahay, sa mag-ina, sa magkapatid, sa magkaibigan, business partners. Because when we try to see kung ano ang nakikita ng kausap natin or yung kasama natin sa buhay, that's also the time na magkakaroon tayo ng magandang relationship at magandang conversation with them. Yes. Kaya ngayon, ang nakikita ko na ay number 9. At ang nakikita ko na ay number 6. O, diba? Smooth. Parang kala mo laging bate. Kala mo, bait lagi eh. So, merong isang instance kung saan nagdadrive ako sa daan, syempre. And then, hindi naman siya highway, so hindi siya magiging ganun kabilis. And I regularly check my side mirrors and then my rear view. As I was driving, then nag-red light yung traffic light. And then, chinek ko sa likod ko, which I normally do, na tingnan kung ano yung approaching sa likod ko. Kasi normally, pag truck, yung nasa likod ko, umiiwas ako. Or as much as possible, tinitingnan ko talaga kung safe ba yung nasa likod ko at kung humihinto ba siya on time bago ako mag-brake. So, ganun ako ka-sigurista pag nagdadrive. Though medyo, sabi nga nila, medyo kaskasero. Pero, no, I'm not. Medyo. Ang nangyari is, pagtingin ko dun sa rear view, sabi ko, bakit yung tricycle na may dalang ice, sacks of ice, parang ang bilis ng approach sa amin. And then sabi ko, teka, parang babangga to. So, pinul ko agad yung handbrake. Handbrake, So, para make sure na hindi lang siya naka-stop, naka-handbrake. So, if ever, whatever happens, hindi ako babangga dun sa kasunod ko kung mabangga niya ako. And lo and behold, hindi ako nagkamali. Yung approach niya, yung bilis ng approach niya, alam kong babangga siya. Binangga niya talaga ako sa left side ng truck namin. Nabangga kami, pero I was glad kasi yung lakas ng impact talagang nasira yung likod ng pickup. I was glad kasi hindi kami umabante at hindi naapektuhan yung
sasakyan sa harap namin na ang medyo konti lang din naman yung distance. Kahit isang tricycle nga hindi makadaan doon eh. Kasi ganun, medyo matraffic nung time. And that's the beauty of using the rear view mirror, I believe, Jen. No? Kasi kung hindi mo tinignan or hindi mo minaximize yung rear view mirror, hindi mo mapapansin na mabilis yung paparating na tricycle. Yes. Kaya nga nung sabi ko, nung time na yun, nung nandun tayo sa situation na yun, sinasabi mo na ako parang ang bilis na itong nasa likod natin. And I don't have an idea kasi hindi naman ako yung nag-drive and at the same time, hindi na naman ako tumitingin sa rear view mirror. Lagi ang focus ko yung unahan lang eh, kasi passenger lang ako. Minsan kapag nakakakita tayo ng aksidente, may karambola sa daan, diba? Kasi nga, hindi kasi ready yung mga nasa unahan na nabangga. So, yung time na yun, sobrang sabi nga ni Chen, ang blessed namin kasi hindi talaga nabangga yung sasakyan sa unahan namin. And what we are trying to point here is it's really important for us to use the driver's view method. So, the point of the story and bakit tinawag siya na driver's view method is para maintindihan natin na kapag nasa isang situation tayo ng isang argument, conversation, lagi nating titingnan not just one side, but also yung hindi lang yung sa side mirror natin, kumbaga. Kung ikukumpara siya sa kotse and when you're driving. Hindi lang yung side mirror yung titignan, pati yung rear view. And when you're dealing with a person na, when you're in a conversation or in an argument or pasok sa isang conversation para magkaroon ng understanding ng mga sitwasyon sa buhay, eh maganda talagang tingnan all sides of the story. Maging open. Yes. Whether it's something na magiging against sa atin, the goal of this conversation or this confrontation or yung tinatawag natin palagi, carefrontation. If the goal of it is para maayos yung relationship, then we should always be open sa kung ano ba yung possibility na nakitang angulo nito, ganyan. Kasi kesa yung nag-a-assume tayo. And driver's view is a method that we can use, we can maximize sa isang, sabi nga ni Chen, conversation. Hindi na tayo napupunta sa isang conflict. Kasi as much as possible, we wanted to, to have a certain conversation sana na ma-resolve, ma-clarify. So rather than you looking in front, sabi mo nga, Chen, tingnan mo rin yung sides at saka yung likod. Wow. So with that story, makikita nyo na mahalaga talagang gamitin ng bawat anggulo. Maiiwasan natin na maaksidente. That was a very calculated risk. And close call. Kasi nakita ko talaga na sobrang lapit nung tricycle. Ako talaga ginagamit ko yung rear view. May mga kilala kasi ako na hindi ginagamit yung side mirror, dependent sila sa rear view. Pero, or rear view mirror nila. Yes. And then, ako talaga lahat. Kung i-apply natin siya sa mga conflict, conversation, we want to resolve a certain conflict. Etong klase ng approach would be helpful para maintindihan natin ang bawat anggulo ng bawat storya. Yes. Lagi nga sinasabi na there are two sides of the story. But actually, it's not just two sides. Marami talaga. Maraming side, maraming views. Parang yung two sides, there are two sides of the coin. Pero sabi nga ni Robert Kiyosaki, it's not just two sides. There are three sides of the coin. Diba? Three sides kasi may dalawang side tapos meron pa yung gitna. Diba? So, ganun din dito. And ganun din sa atin, sa buhay, pag may mga conflict, lagi nating tatandaan na yung story ko, yung version ko ng story dun sa situation is just one side. The other side is dun kung sino yung kasama mo dun sa situation. Eh kung tatlo pa kayo o apat kayo. So marami talagang anggulo at maraming pinanggagalingan ng isang conflict. Yeah. At kung bakit nagre-react ang isang tao to a certain conflict or trigger. And that is why the driver's view method is really useful. Not only to avoid conflict but also to resolve conflict. Actually, hindi lang to avoid, to resolve, but also yung maiwasan. Tama nga, avoid. Avoid talaga. Avoid nga. Avoid. And katulad nga din ng storya na shinare ni Chen, kung hindi niya na-anticipate yung paparating na tricycle na yun, there's a domino effect, which is, yun nga, mababangga namin yung unahan. And it's also the same doon sa ating buhay, sa ating pakikipag-usap, sa ating conversation with other people. If we wouldn't be able to anticipate those kind of things, at hindi natin talaga iintindihin yung bawat isa at titignan yung iba't ibang angle ng situation, there is a possibility na hindi lang tayo papasok sa isang conflict, talagang magre-result yan na misunderstanding. At syempre, pag may misunderstanding, tapos hindi talaga natin siya napapag-usapan, hindi nakaklarify na sa yung misunderstanding, therefore, mas lalo lang yung lalaki.
masisira yung relationship. Parang yung kanta, maliit na butas. Lumalaki. Konting gusot, dumadami. Yeah. Kasi nga maling akala, diba? Yung assumption kasi ginagawa na nating conclusion. If you can still remember na nung nagkaroon tayo ng printing business, sa amin kasing dalawa ni Chen, most of the time, ako yung mahilig magbasa ng instruction, manonood ng video. Manual. Oo, yung mga manual. Para at least alam ko kung ano yung gagawin. Si Chen kasi smart way siya. Ako yung sinasabi niya hard way daw. So, yin yang talaga. So, nung nasa printing business kami, I always look into details, kailangan by the book. So, natututunan ko yung mga bagay by just watching videos, following instructions, and whatnot. And then, we had this project na sobrang hirap. Kasi sobrang dami niyang font, sobrang dami niyang color, tapos kung saan-saang parte siya ng polo shirt ilalagay. So, if you can imagine, maglalagay ka ng logo sa ganito, it's really challenging talaga ng project na yan, pati na yung nagpagawa ng isang company sa amin. And dahil nga ako into details ako, laging by the book, may certain instruction ako na sinusunod. Si Chen, sabi niya sa akin, para mapadali yung trabaho, what she did was, she created patterns. Nag-create siya ng patterns, nag-create siya ng mga parang patungan, guide, na pwede kong gamitin kapag ipinipress na yung shirt. Kasi it's hard. Mahirap mag-press ng shirt tapos kapag hindi pantay, pwedeng matanggal yung design na pinapalagay. So, she created those para mas mapabilis yung production. Nung parang first and second day namin na nagpipress, parang napoproduce lang namin mga around 3 to 5 shirts in an hour. And then, sabi niya, hindi ako papayag na ganito. Kaya naman si Chen lagi gusto niya mapabilis yung mga bagay. From 3 to 5 shirts, naging 8 to 10 shirts in an hour. Ganun kabilis. And knowing na ito nga, polo shirt nga yung tinatatakan namin. My point with that is, if hindi ako naging receptive doon sa feedback ni Chen, I don't think we will be able to finish the project on time. Kasi kailangan din ng client yun. Minamadali talaga nila. Pero bago ka naging receptive, marami arguments. Yes, marami munang argument. And that's true. And it's also happening kahit sa totoong buhay, right? And we are business partners for so many years. And marami talaga kaming arguments. Marami kaming discussions. And it is a healthy discussion. Healthy arguments. Kasi napaka-importante na may argument. Bakit? Bakit importante na may kasi argument? Yung idea mo, nata-challenge ko. Yung idea ko, nata-challenge na. And then, pareho naman kami ng goal. Ang gusto namin is matapos ng maganda at maayos yung design. Yep. And because of that, nadidiscover namin na, maganda pala to. Oh, tama din siya. So, para mas maging smooth, at first pa lang dapat, alam mo na ito, may kukonta talaga. Pero tingnan mo, yung to be open and receptive dun sa idea ng iba. Otherwise, hindi talaga magpo-progress yung project, kagaya ng mga, alam mo na. Well, madami naman kasi talagang ganon. Even, let's say, if you're into business, let's say sa relationship, co-worker, kahit sa bahay, if you are not open, kahit, alam mo yung magulang ka, kapatid ka, asawa, kaibigan, kahit sa trabaho, boss, at saka yung subordinate sa yung mga tao mo, napaka-importante that you're actually being receptive. Magkakaroon talaga kayo ng openness sa isa't isa, mapapaganda niyo yung isang project. Sabi nga ni Chen, napaka-healthy ng isang argument kasi magkaiba kayo ng idea, pero yung idea na yon will help the project progress. Kasi isa naman yung goal eh. And then, yes. Also, dapat maging open din when it comes to understanding saan nanggagaling yung bawat party. Yeah. Otherwise, hindi talaga magkakasundo. That's why, dapat maging open ang both parties sa suggestion ng bawat isa. These things na sinasabi namin, it will take a lot of time para aralin. Pero actually, kung sobrang willing lang both to let go of their pride and ego, which is yun naman talaga yung sagot talaga sa lahat. All arguments will be smooth and all projects will also be smooth sailing. Kaya nga, di ba lagi nating sinasabi na we have 2 ears and 1 mouth. Kasi napaka-importante na ikaw makinig. Makinig ka muna. Bago ka mag-reply. Yes. We listen to understand, not to reply. Yan. Napaka-importante rin pala mga kanosi, especially if you're a leader, if ikaw yung pinakamataas sa isang grupo, sa isang org, sa isang company, napaka-importante that you listen to the people that surrounds you. Hindi ko sinasabi na lahat ng feedback nila at idea kailangan i-take mo, pero napaka-importante na pakinggan mo. Hindi namin sinasabi na every ideas count, pero malaking bagay kasi if you're listening to your people. Listen and then be able to filter ano yung talagang importante sa mga sinasabi. Kasi yung mga, like for example, sa isang business, yung mga sinasabi ng bawat tao, magkakaiba yan pero hindi yan magsasalita kung wala silang nakikita. Yes. Hindi pwedeng ikaw lang yung magaling. Ay? Yeah. May pwedeng gagalingan. Pero
May hugot ka. Hindi pwede ikaw yung magaling, may pinanggagaling. And sa dami na rin ng mga nakasalamuhan namin, whether sa work, mga clients, marami na rin instances ng isang tao hindi talaga niya binago yung klase ng behavior and character niya of not being receptive sa feedback and suggestion. Ang worst talaga is really nasisira yung relationship. At kung nasa business, masisira din yung business. Yes. At kung nasa isang organization, masisira din yung organization. Yeah. Only because ayaw makinig kasi ng mas nakatataas or mismong yung mga tao yung ayaw sumunod or makinig. So talagang... Naman kasi may hidden agenda. Both sides talaga siya. May pinanggagalingan ka. Wala! May problema ka. So these are the 3 simple method to understand misunderstanding. It's simple, but it's not easy. Wala namang madali sa lahat eh, kasi kailangan mo pang lamunin yung pride mo, kailangan mo pa kumbaba. Pero, again, if the goal is to really, yung ayusin yung relationship mo with whoever, kaibigan mo, partner mo, asawa mo ba yan, kapatid mo ba yan, business partner mo ba yan, o co-workers mo, whoever that may be. Hindi talaga siya ganun kadali. Kaya nga, maraming arguments eh. Pero kung ang goal is, yun nga, maayos yung relationship mo. Yes. Gagawin nyo to. Alam naman namin na these 3 easy method, kahit easy and simple siya, madaling sabihin, mahirap gawin, sabi nga nila. Hindi rin natin siya matututunan overnight, pero if you're gonna give it a try, sure na matutunan at mapapakinabangan mo ang mga methods na to. Sure na may benefit pa rin siya. Hindi nga lang agad, pero depende talaga yun sa other party na meron kang issue with or challenges with. Pero it's always good to give it a try. Subukan mo siya kahit ikaw lang. Ikaw lang muna, tignan mo. I-apply mo sa sarili mo. For example, yung imaginary trade method. Ikaw nang tumingin dun sa side ng ibang tao. Ikaw yung maging open. Since ikaw naman yung nakapanood nito. Maybe it's time na ikaw yung mismong mag-experience nito. Then, pag sabi mo, parang okay, then share mo dun sa may ka-conflict ka. It will really start from ourselves. Sabi nga, coach, diba? Pagka patuloy mong ginagawa isang bagay for 21 times, it'll become a habit. So, start mo nang gawin. And pagka nakita mo yung benefit sa'yo, i-share mo na rin yung video na to. Hindi natin maiiwasan magkaroon ng misunderstanding, of course, in any relationship, in any conversation, pero meron pa rin talagang maibubungang mabuti kapag nakipag-usap tayo ng maayos. So, there's always a way. Ang lagi nga nating in-emphasize is yung mental health, diba? Yes. Yung peace of mind, hindi yan mababayaran. And always remember yung lagi naming sinasabi at nire-remind sa isa't isa. 99.9% mental health ang kailangan. Napaka-importante ng 99.9% ng mental health. Yun yung pag-utuunan mo ng energy mo, 99.9%. 0.1 lang doon sa mga negativities. Pag na-realize mo at natandaan mo na to na, mas maganda yung energy ko nakafocus sa 99.9% of my peace, of my mental health. Yung mga ego-ego niyan, babaliwalain. Yes. And all of these method actually nakafocus siya dun sa lagi naming sinasabi na mas madaling maintindihan pag alam ang pinanggagalingan. Yes. Maraming salamat mga kanosi. And yes, this is our 100th video. Maraming salamat sa patuloy na suporta. At kung mapapansin nyo, kasama natin si Chen at sa mga susunod pang video. Kinidnap niya. Maraming po tayong pag-uusapan about family, relationship, and syempre yung ating self-development. And if you have any questions, we'd like to know more kung ano yung mga problems na na-encounter nyo or mga challenges na na-encounter nyo sa family. Yes. Maybe we could be of help. Maybe we can help understand kung saan nanggagaling. We're hoping you could support us and watch more of our upcoming videos.